Ganda ng message na nabiling ito. Lord, Thou art light, though I be dead, love's fire Thou art, however cold I be. Nor heaven have I, nor place to lay my head, nor home but Thee. Ito isang kalakasan ng mga taong mayroong kabigatan na walang ibang tahanan ng isang lingkod ng Panginoon sa langit at sa lupa, maliban sa Diyos. Usan natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 18. Psalms 18 verses 1 hanggang 3, kung paano niya pinupuri ang Panginoon. Nawa ito rin maging puso natin at ito rin maging dahilan ng ating pagpupuri sa Kanya. Verse 1, iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking buo at tagapagligtas ko. Aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y naghahandong ako. Aking kalasan at siyang sungay ng aking kaligtasan, matibay na utak ko. Ako'y tumatawag sa Panginoon na marapat puringin at naligtas ako sa aking mga kaaway. Dito sa Tagalog ng Biblia, hindi natin gaano makita ang mga personal pronouns dito. Ko, aking. Sa English ay maganda pong tignan. Sabi dito ni David, he said, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my stronghold in whom I take refuge, my shield, the glory of my salvation, and my high tower. I cried out to the Lord, who is worthy to be praised, and I was delivered from my enemies. Ito yung mga salita ng mga tao ng Diyos na nagmamahal sa Diyos. Kanyang tukoy kung sino ang Diyos sa kanyang buhay sapagkat naranasan niya ang kabutihan ng Diyos. Kaya ang tanong dito, paano yung masasabing dakilang Diyos sa buhay ninyo? Sa atin. Paano natin masabing dakilang Diyos sa ating buhay? May dahilan ba para masabi ito sa Kanya? Na ating Panginoon ay aking. Napakaganda pong pangunsaban ito'y hamon para sa atin. Kung lahat ng ginagawa ng Diyos ay tinaglay ni David, kaya niya sinabing aking. Bawat katangian na binanggit ni David dito, naranasan niya. Sa tuwing siya ay may ganitong problema, siya ang aking. Kapag ganito ang kanyang kalagayan, siya ang aking. Kaya bilang mga tao rin ng Diyos, dapat natin tignan anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin para magbilang din tayo ng palay, aking Diyos, aking ganito. Maganda siguro simula ngayon tignan natin paano natin makikilala ang Diyos bilang ating. Hindi lang basta tayo naniniwala na andyan ang Diyos sa likod natin, bahala na siya, kung anong problema niya, kung anong problema ko, bahala na siya tumustos, tungkulin niya yun. Hindi yun ang ibig sabihin ni David dito. Kundi ipinapaiwalag sa atin ni David na dapat din yung maranasan, yung aking naranasan, dahil ang Diyos na ating sinasamba ay siya rin Diyos din yung sasambahin at sinasamba. Hindi yung basta magtiwala lang tayo na gagawin ng Diyos kung ano ang ating kakulangan. Hindi lamang sasabihin natin na basta siya ay tungkulin niyang gumawa sa atin ng kabutihan dapat para sa atin. Well, nagagawa talaga ng Diyos yan kahit hindi tayo mahilig, pero dapat nating i-record, dapat nating alamin paano gumawa ang Diyos sa buhay natin. Dahil
the more we know, the more na nakikilala natin ang Diyos, kung sino sa bawat aspekto ng buhay natin, the more naman na talagang bumibigat yung ating papuri sa Kanya. The more na bumibigat. Now, ang nais nating tignan dito ay mas magandang tignan natin sa buhay ni David kung sino ang Diyos sa Kanya, upang tayo rin ay magkaroon ng dahilan upang kilalanin ng Diyos bilang ating Panginoon. So, tignan natin ang dalawang mabibigat na pagkakilala ni David sa Diyos. Una, tignan natin ang kanyang tiwala. Ang kanyang tiwala sa Diyos. At tignan natin ikalawa, ang kanyang hangarin para sa Diyos. Tignan niyo ang tiwala ni David. Binanggit dito ni David yung kanyang personal ng kanyang relasyon sa Panginoon. Ang ganda kasi tignan sa English, sa Tagalog digan natin mapansin ito, pero ganyan pa man, ating basahin din sa Tagalog kung paanong naranasan ni David ang Diyos sa kanyang buhay. Mayroon ditong siyam eh. Ang sabi niya rito, ang sabi sa Tagalog, iniibig kita o Panginoon. Then, paano niya inibig? Bakit niya inibig? Dahil una, ang Diyos ay aking kalakasan. The Lord is my strength, ang sabi diyan. Ikalawa, ang Panginoon ay aking malaking bato. Aking muog. Aking tagapagligtas. Ano namin, aking Diyos. Aking malaking bato. Aking kalasan. Aking kaligtasan. Napakarami. Sa English, napakagaling tignan yung pronoun na ito eh. Nasabi niya, I love you, Lord. My strength, my rock, my fortress, my deliverer, my God, my stronghold, my shield, my salvation, my high power. Alam niyo ba na bawat binanggit ni David dito, naranasan niya para sa tinulungan. Unang-una, my strength, sa verse 1a. Now, lakas niya talaga ang Panginoon sa panahon ng kanyang kawalan. May dumating sa buhay ni David na talagang walang-wala siya. Wala siya magawa. Pero, yun ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Katulad no, halos patuhin siya ng mga kanyang kasama dahil nakita niya kanilang mga asawa. Pinagbibigyan mo si David. But David, nasabi, siya ay umugot ng lakas sa Panginoon. Sa verse 2a, my rock. Ibig sabihin, pag sabing aking bato, umabot sa buhay ni David na talagang latang-lata siya, patang-pata siya. Kaya sabi niya, katatagan niya sa panahon ng kasiraang loob. Then, verse 2b, my fortress, muog. Pag sinabing muog, ito yung kanyang taguan, ito yung kanyang tanggulan mula sa panahon ng mga kaaway, sa mga kalamidad sa buhay. Yun ang kanyang tanggulan. Naranasan niya. Then, verse 2c, my deliverer, tagapagligtas. Now, actually, hindi yung kaligtasan na salvation, kundi deliverance ang tinutukoy niya. Siya yung tagapagpalaya sa kanya sa panahon ng kagipitan. Then, verse 2 again, my God, well, alam natin kung sabi, my God, soberanong Diyos, may kontrol ng lahat ng bagay. Lahat ng aspeto ng buhay ni David, naranasan niya. Kahit yung nagsisira-siraan sa loob ng ulo, di ba? Nagsira-siraan siya, bumubulay bibig niya, but still, God is sovereign. Niligtas pa rin siya sa kabila ng kanyang kamangunang ginawa. Then my buckler, sabi dyan, palangga, di ba? Kalasan. Ang Diyos ang tagapagsangga sa lahat ng mga atake sa buhay. Alam natin naranasan ito, pero maganda kung ma-recognize natin ang pangalan ng Diyos sa ating mga karanasan sa buhay. Then, doon sa huling-huling, my horn. Now, sa mga estatwa, sa mga ribultong ginagawa ng tao, sino yung taong mayroong sungay?
Naalala ko sinong may tamang sungay, may sungay, hindi naman demonyo. Alam mo sino? Si Moises. Meron siyang horn. Mapapasin niyo yung kanyang litrato? Horn means power, kapangyarihan. Nasa buhay, nasa isipan ni Moses ang kapangyarihan ng Diyos. At doon sa mga hari, kapag sila ay mayroong kasalanan, tumatakbo sila sa altar, kumakapit sila sa sungay ng altar. Sa humingi sila ng kapatawaran. They need power to forgive their sin. So, yun ang horn. Kalakasan niya sa panahon ng kanyang kahinaan. Then, sa huling-huli, yung kanyang high tower. Sa verse 2. Pag sabing high tower, yung malaking bahay na ginagawa sa bawat kanto ng bako ng palasyo para tanawin ang malayo kung mayroong dumarating na kalamitan, kaaway, o dumarating na pagpapala o magandang balita, ang Diyos ang tumatanaw ng kanyang kinabukasan. Ganun si David. At alam nyo ba, yung siyam na ito nabanggit, kung ating titignan sa orihinal na pagkakapaliwanag, isa lang ang kahulugan niyan, bato. Rock of Ages. Isa lang yan. Wala namang ibang Rock of Ages kundi ang ating Diyos. Pero sa kanyang pagiging bato, tinawag sa ni David, my strength, my rock, my fortress, my deliverer, my God, buckler, my horn, my high tower. So nakita natin ang Diyos kung paano siyang tumutulong at gumagabay sa kanyang mga tao, sa mga lumalapit sa kanya sa panalangin. Yan ang tiwala ni David. Kaya si David, the man who seek after God's own heart, wala siyang pangangkas at mayroon siyang problema. At wala siyang ginagawa palagi kapag mayroon siyang hinahanap, nagpupuri sa Diyos at nananalangin sa Diyos. Yun ang ating dapat matutunan. Kaya ang tanong natin diyan, mayroon bang dahilan para tawagan mo siyang pinagkakatiwala ng Panginoon? Pag sinabi natin nagtitiwala tayo sa Panginoon, sa Diyos, ito dapat nating dalhin, yung siyam na ito. Mapangawa ka natin siya. Anong kailangan mo? Strength. Kailangan mo ang ako. Kailangan mo ang fortress. Kailangan mo deliverer. Yan ang Panginoon ni David. Kaya naman, secondly, kaya ang hangarin ni David, ang kanyang hangarin, ang kanyang desire. Tingnan nyo ang desire ni David. Sa Ingles, ang sabi niya, una-una sa verse 1, I love you, O Lord. Then verse 2, I take refuge. In verse 3, I cried out to the Lord. Yun ang hangarin ni David, una-una, mapahalin niya talaga ang Panginoon. Paano natin minamahal ang Diyos? Anong sabi ni Jesus Christ? Ang sino mang nagtataglay ng aking salita at isinasagawa ito, siya yung nagmamahal sa akin. At si David, kita nyo sa Book of Psalms, lahat dyan ay ipinangalan kay David, bagamat iba't ibang writer ng Psalms. Pero si David kasi ang kilala na nagmamahal sa salita ng Panginoon. At hindi lang basta nagmamahal, kundi isinasagawa niya talaga ang kanyang pagmamahal sa Panginoon sa kanyang salita. Kaya yun ang hangarin David, na habang siya nabubuhay, dahil kilala niya ang Diyos sa siyam na katangian, talagang he will keep on loving the Lord. Kahit ano man ang situation natin, taglay natin yung siyam na yun natutulong sa atin So, ano dapat natin gawin? Kailangan natin patuloy maglay ng Diyos. At hindi lamang, sa verse 2, ang sabi dyan, I will trust Him. Ano mang kalagayan sa buhay, dapat lang magtiwala. Then, sa verse 3, I will call upon Him. Tatawagan siya sa lahat ng kanyang pangangailangan. Now, nakakatsak tayo na kapag tayo nananalangin, kapag tayo nananawagan, sasagot tayo din ng Diyos. Bakit? Ipinakilala rito kung sino ang Diyos ni David.
my strength, my rock, my fortress, my deliverer, my God, my butler, my horn, my high tower. Yun yung isa sa mga katangian ng Diyos na sumasagot sa ating panapanalangin. Kaya hindi tayo mabibigot. So tulad ng pagdeklara ni David sa Diyos na karapat-dapat siyang papurihan, masabi din ba natin na karapat-dapat din siyang papurihan sa ating buhay? Sana. Masasabi natin, Lord, talagang karapat-dapat ka. Bigyan ng papuri sa aking buhay dahil ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking bato, ikaw ang aking muog, ikaw ang aking tagapag-deliver, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking palangga, ikaw ang aking kapangyarihan, at ikaw ang aking tore, mataas na to. Dahil maraming Panginoon, Lord, napakadakila, napakabiyaya namin, at sa pribilehiyo na malaman namin kung paano kang sumasagot sa inyong mga tao. Hindi lamang basta, Lord, ang aming pagkakilala sa inyo, kayo ay Diyos na soberano. Ngunit napakaraming pangalan ninyo sa buong kasulatan na nagpapakita paano kayong gumagawa sa bawat sitwasyon ng tao na inyong nilalapitan. Kayo nagpapakilala, the Lord of Honor, El Shaddai. Lord, tunay, Panginoon, na napakadakila ninyo sapagkat nagpapayo kayo, nagpapakilala kayo sa amin bilang Panginoon. Kaya naman, karapat-dapat ka sa lahat ng aming mga patuloy. Salamat, Lord, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.